Sa hinaharap, mare-repair ng mga robot ang kanilang sarili at subukang sakupin ang mundo. Taon ay 2044. Dahil sa tumaas na aktibidad ng solar, ang ibabaw ng Earth ay naging isang radioactive na kaparangan na pumawi sa 99.7% ng populasyon ng tao na nag-iiwan lamang ng 21 milyong nakaligtas. Ground-based na mga sistema ng komunikasyon na nagpapadala ng sibilisasyon sa isang spiral ng teknolohikal na regression. Sa isang panahon ng takot at kawalan ng pag-asa, binuo ng Rock Corporation ang Pilgrim 7000 robot. Ang mga primitive robot na ito ay nagtayo ng mga pader at artificial na ulap upang protektahan ang mga huling natitirang lungsod at ang mga naninirahan sa kanila. Merong dalawang protocol. Ang una ay pinipigilan silang makapinsala sa anumang anyo ng buhay at ang pangalawa ay pinipigilan silang baguhin ang kanilang sarili o iba pang mga robot. Ang mga protocol na ito ay sinadya upang protektahan ang mga tao. Isang gabi sa isang nakagawiang patrol, isang pulis na nagngangalang Sean Wallace na lasing sa alak ay pumapasok sa isang daanan sa ilalim ng lupa. Habang iniinspeksyon ng lugar ay napansin niyang may mga ilaw na nagmumula sa isang malayong sulok at nagpasyang tingnan ito. Doon ay nakakita siya ng isang robot na nagkukumpuni sa sarili. Bilang tugon, pinaputokan ito ni Sean. Si Jack Vaughn ay isang insurance investigator na dalubhasa sa mga insidenteng nauugnay sa robot. Siya ay ipinadala sa isang kaso kung saan sinabi ng isang pamilya na nilabag ng kanilang robot sa bahay ang unang protocol. Habang sinusubukang ayusin ang kanilang aso ay naging sobrang agresibo ito na humantong sa pagkamatay ng hayop na sa tingin nila ay hindi katanggap-tanggap. Nagsagawa si Jack ng isang serye ng mga eksperimento upang kumpirmahin ang kanilang kwento. Una ay inutusan niya ang robot na pisilin ang kanyang kamay ngunit hindi ito makapagdulot ng anumang pinsala. Nang mapagtantong nabigo ang kanilang plano, inilantad ng asawang babae ang tukanan ng kanyang asawa na mag-cash in sa insurance. Pag-uwi ni Jack ay gumugol siya ng oras kasama ang kanyang buntis na asawang si Rachel. Ang mag-asawa ay umaasa ng isang sanggol anumang araw at si Rachel ay sabik na tinalakay ang kanilang kinabukasan. Subalit si Jack ay hindi nakikihati sa kanyang pinanibik, hindi pa siya handang maging ama. Pinagbigyan lamang niya ang hiling ni Rachel. Hindi nagtagal pagkatapos makatanggap ng mensahe si Jack na bisitahin ang morgue kinaumagahan. Sa morgue ay nakipagpulong siya sa isang technician upang imbestigahan ang kaso na sinasagawa ng robot para sa pagkukumpuni sa sarili nito. Sa una ay nagdududa si Jack na maaaring mangyari ang naturang paglabag sa protocol. Gayunpaman, sa masusing pagsusuri, ipinakita ng morgue technician na ang robot ay sumailalim sa mga pagbabago kabilang ang dagdag na baterya at isang bagong uri ng compensatory fluid sa kanilang mga serial number. Nagiging malinaw na ang mga pagbabago ay ginawa ng isang clockmaker, isang taong lihim na nag-upgrade ng mga robot. Ang clockmaker na ito ay nag-program ng Pilgrim upang ipuslit ang mga bahagi mula sa iba pang mga robot. Maya-maya ay bumalik si Jack sa opisina ng insurance at iniulat ang insidente sa kanyang amo. Kumbinsido siya na ang pagkalasing ng mga opisyal ay nagdulot sa kanya ng maling paghusga sa sitwasyon at naniniwala siyang malulutas niya ang isyu na may kaunting pinsala sa kanilang reputasyon. Kasabay nito ay pagod na si Jack sa maruming gawain sa mga lansangan at hiniling kay Roberto na ilipat siya sa isang mas tahimik na posisyon kung saan maaari siyang gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang asawa at bagong panganak na anak. Handang tanggapin ito ni Robert, ngunit sa kondisyon na makahanap si Jack ng taong mananagot sa gulo kasama ang pinatay na robot at sasagutin ang mga gastusin sa morgue. Nalaman na ang robot ay pag-aari ng isang kumpanya ng konstruksyon, si Jack ay nagtungo sa isang bagong site kung saan niya nakilala ang foreman at ipinapaliwanag ang sitwasyon. Habang sinusuri ng foreman ang mga materyales at impormasyon na nagpapatunay na ang ilang bahagi ay kinuha mula sa iba pang mga robot, nagpa siya si Jack na tingnan kung ano ang nasa kabila ng mga pader ng lungsod. Sa gitna ng mga tambak ng mga labi ay namataan niya ang isang lalaki na nag-aalis ng mahahalagang bagay. Biglang binaril ng isang sniper ang lalaki. Si Jack ay nabigla, lumalabas na may mga nakaligtas sa labas ng lungsod ngunit may mga hakbang upang pigilan silang makapasok. Ipinalam ng foreman kay Jack na ang ilan sa mga bahagi sa morgue robot ay pagmamayari ng Pilgrim 206 na nagpapatakbo pa rin at kasalukuyang nasa welding sector. Si Jack ay tumungo upang mag-imbestiga sa 206. Sa loob ng storage area kung saan nakalagak ang mga robot, pinakintab ng robot ang cabinet para tingnan ang sarili ngunit ang pag-uugali na ito ay tila hindi makatwiran na parang isang bagay na gagawin lamang ng isang tao. Maya-maya ay napagtanto ni Jack na pinapanood siya ni 206 at pagkatapos ay mabilis na nawala sa isang hindi kilalang lokasyon. Sinundan siya ni Jack at sa kalaunan ay nakarating sa junkyard na isang restricted zone. Nag-open fire ang sniper na may nakamamatay na layunin. Sumigaw si Jack na huminto ngunit nagsawalang bahala ito, napilitan siyang magtago. Sa loob ay nakita niya ang binagong 206 na binuhusan ng gasolina ang sarili bago sinunog ang sarili. Sinuri ng mga teknisyan ang nasunog na robot. Imposibleng ay dismiss ang pagsusuri ni Jack dahil ang mga robot ay nakaprograma upang maiwasan ang pinsala sa kanilang sarili o sa iba. Sa araw ng inspection, natuklasan nila ang isang lalagyan sa loob ng Pilgrim 206. Sa loob ng Pilgrim ay may mga ninakaw na bahagi kabilang ang isang malakas na bateryang nuclear, isang hindi kapani-pani walang mapagkukunan ng enerhiya ngunit hindi magagamit para sa mga modernong robot dahil sa kanilang mas mahinang mga processor. Nang tanungin ito ni Jack tungkol sa mga kamakailang kaganapan, nag-short circuit ang robot at naging ganap na hindi na ito gumagana. Sinubukan ni Jack na ipaliwanag sa pinuno ng departamento na hindi ito ordinaryong binagong robot at kailangan niyang magsagawa ng sarili niyang investigasyon. Sumangayon si Robert na ilipat si Jack sa isang mas ligtas na distritong mas tahimik sa kondisyon na masusubaybayan niya ang watchmaker na responsable sa mga pagbabagong ito ng robot. Nakipag-usap si Jack sa technician para malaman kung posible na baguhin ang programming code o sirain ang mga protocol. Iginiit ng espesyalista na imposible ito dahil ang programming ay ginagawa sa isang quantum level at anumang pagbabago ay haantong sa isang kumpletong pagkawasak ng system.
Pag-uwi ni Jack sinabi niya sa kanyang asawa na gusto niyang lumipat sa isang mas ligtas na neighborhood ngunit ang pag-uusap ay mabilis na nauwi sa isang away mula nang siya ay gumawa ng desisyon ng hindi kumonsulta. Napagtanto niyang sira na ang gabi, naglakad-lakad si Jack at napunta sa underpass kung saan binaril ng pulis ang robot. Sa crime scene, nakita niya ang nakatagong compartment na may isa pang nuclear battery sa loob. Kinabukasan, nakipagkita si Jack kay Sean para malaman kung ano ang nangyari doon nung gabi. Nagtungo sila sa isang mahirap na bahagi ng bayan na nagpaplanong hanapin ang watchmaker na ilegal na nagbabago sa istruktura at sistema ng mga robot. Dinala ni Sean si Jack sa abroad kung saan ang isa sa mga sex worker ay isang robot na nagngangalang Cleo. Sa kanilang pag-uusap ay lumabas na naman ang galit ni Sean at binaril ang robot. Pagkatapos, ay iminumungkahi niya na bantayan ni Jack ang lugar dahil dadalhin si Cleo sa clockmaker para sa pagkukumpuni. Nagtalo sina Jack at Sean at binyantaan ni Sean si Jack gamit ang isang kutsilyo at nilinaw na hindi siya ang pinakamahusay na kapartner para sa isang seryosong investigasyon. Nang maglaon ng gabing iyon ay lumipat ang mga kawani ng brothel. Mapunta si Cleo sa ibang bahagi ng lungsod at sinundan sila ni Jack para makipagkita sa clockmaker. Si Dr. Dupree pala ito, pero binago niya ang mga robot sa legal na paraan at sinusunod ang lahat ng protocol. Sinabi ni Jack sa kanya ang lahat ng nangyayari kani-kanina lang ngunit may pag-aalinlangan si Dupree. Naniniwala siya na ang pag-aayos ng sarili ay posible lamang kung ang mga robot ay may kamalayan na sinasabi niyang imposible. Sa kanyang pananaw ang ebolusyon ng isang utak at ang pag-unawa sa mga komplikadong proseso ay tumatagal ng daan-daang libo o kahit milyon-milyong taon. Ang mga primata ay naging tao lamang sa pamamagitan ng patuloy na pag-unlad at siya ay nagdududa na ang mga robot na umiiral lamang sa loob ng mahabang panahon. Mga 20 taon ay maaaring gawin ang parehong senaryo. Dr. Dupree conclude na ang paglabag sa pangalawang protocol ay imposible dahil hindi niya maisip ang kahihinatnin kung ito ay mangyayari. Bumalik si Jack sa bahay, siya ay nagpadala ng isang ulat ng kanyang mga natuklasan at mga teorya sa kanyang boss at pagkatapos ay bumawi siya sa kanyang asawa. Sa lalong madaling panahon nakakuha ng kopya ng ulat ang direktor ng kumpanya ng pagmamanupaktura na si Dominic Hawk at ang kanyang assistant na si Vernon. Nag-aalala sila tungkol sa posibleng pagtagas ng impormasyon na maaaring makasira sa reputasyon ng kumpanya kaya nagpasya silang gumawa ng mga agresibong hakbang. Nakatanggap si Jack ng abiso na agad na isinara ang investigasyon. At siya ay iniutos na ibalik ang lahat ng dokumentasyon at ang bateryang nuclear na natagpuan niya. Kasabay nito ay nagpadala si Dupree ng mensahe sa kanya na nagsasabing ang robot ay gumawa ng isang evolutionary leap. Pumunta si Jack sa mga slum upang makipagkita sa engineer at alamin kung ano talaga ang nangyayari. Bahagyang nasira ang bateryang nuclear. Nagpasya si Dr. Dupree na magpatakbo ng isang eksperimento sa pamamagitan ng paglalagay ng bateryang nuclear sa loob ni Cleo upang makita kung ano ang mangyayari. Ang robot ay umunlad sa isang hindi kapani-paniwalang bilis ng pagkatuto sa loob lamang ng kalahating oras kung saan inaabot ang mga tao ng taon upang maunawaan ang isang bagay. Matagumpay na naayos ni Cleo ang kanyang binti ngunit tulad ng iba pang mga robot ay patuloy siyang nagnanakaw ng mga bahagi. Ang pag-uusap ni na Dr. Dupree at Jack ay biglang naputol ng isang katok sa pinto. Sa sandaling binuksan nito ng doktor, isang grupo ng mga bata na kumikilos bilang mga upahang mamamatay tao ang bumaril sa kanya at itinapon siya bilang isang hindi kanais-nais na saksi sa kung ano ang nangyayari sa mga robot. Nang mapansin nila si Jack, ang mga bata ay nagsimulang manghuli sa kanya at pilit siyang tumakas para sa kanyang buhay. Si Cleo ang robot ay mabilis na na-hijack ang kotse at hinawakan si Jack na dinala siya upang makatakas sa eksena. Sila ay mabilis na nag-navigate sa pamamagitan ni Cleo. Umabot sila sa mga lansangan ng lungsod at kalaunan ay lumabas sa disyerto para umiwas sa mga mersenaryo na humahabol sa kanila. Gamit ang kanyang advanced na pagproseso upang pag-aralan ng kalsada at lupain, dinala ni Cleo ang mga humahabol sa kanila sa isang bitag na nagdulot ng isang aksidente sa sasakyan. Gayunpaman, tumigilid din sa sakyan ni Cleo at Jack habang tumatakas. Pagsapit ng umaga, nagsimulang mag-ayos si Cleo ng kanyang sarili at nalaman na si Jack ay nakaligtas ngunit malubhang nasugatan at nangangailangan ng medikal na atensyon. Binaliwala ang kanyang paghingi ng tulong. Si Cleo ay unang umalis ngunit bumalik sa ilang sandali kasama ang ilang mga robot ng Pilgrim. Nang magkamalay si Jack ay nagpanik siya at sinubukang tumakas ngunit mabilis na napagtanto na nasa gitna sila ng walang katapusang disyerto. Sa takot sa lupa ay radioactive at mapanganib sa kanyang kalusugan, hiniling niya na bumalik ang mga robot at dalhin siya sa lungsod. Sa kabila ng umiiral ng mga protokol sa kaligtasan, si Cleo at ang mga Peregrino ay tumanggi na sumunod sa pangangatwiran na ang lungsod ay mas mapanganib para sa kanila kaysa sa disyerto. Nalilito at desperado si Jack at sinubukang maglakad pabalik ng mag-isa ngunit bumagsak pagkatapos ng ilang minuto na pagod at walang pag-asa. Nang gabing iyon, ang asawa ni Jack na si Rachel ay lalong nababalisa dahil hindi pa siya nakakabalik. Habang sinusubukang bumangon ay nakaramdam siya ng sakit at napagtanto na ang kanyang tubig ay nabasag. Kahit nahihirapang mag-isa ay pumunta siya sa ospital kung saan isinilang niya ang kanilang anak na babae. Samantala, nagkamalay si Jack. Binibigyan nila siya ng pagkain at tubig na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ito ay ang pangalawang protokol at pag-aayos ng kanilang mga sarili. Parehong hinala ni Hawk at Vernon na si Jack ay sangkot sa anomalyang ito mula noong siya ay nawala. Nangangamba sila na ang mga makina ay maaaring maghimagsik at magsimula ng digmaan kaya't nagpasya silang hanapin at alisin ang pinagmulan ng problema. Kinabukasan ay nagpasya si Jack na umalis, natuklasan ni Jack ang isang flare gun na nakatago sa isa sa mga bag ng mga robot. Ninakaw niya ito at nang makahanap ng pager ay nagpadala ng mensahe sa kanyang amo na si Robert na ipinaalam sa kanya na siya ay na-stranded 40 kilometro sa labas ng lungsod malalim sa radioactive na disyerto. Natatakot sa maaaring mangyari, sina Hawk at Vernon nag-isip ng gagawin kung mahahanap muna nila si Jack. Kinuha ni Robert ang alak at si Sean naman ay nagpasya hanapin at ibalik si Jack sa lungsod sa anumang paraan na kinakailangan sa lalong madaling panahon.
Nahanap ni Sean ang mga nasirang sasakyan mula sa mga nakaraang gabing nag-crash at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis. Nagpaputok si Jack ng flare sa kalangitan, para lamang maakit ang mismong mga taong dapat niyang takbuhan. Mula kay Sean ay nakatagpo ng isang ahente at sinasamahan niya ang mga robot, ngunit sa halip na tulungan ay kinuha niya ang nuclear na baterya at pinaandar ang dalawang robot na sumusubok na pigilan siya na saktan si Sean. Delikado ang ahente nang barilin siya ng isang flare gun. Natakot ang kanyang kasosyo na hindi nais na ibahagi ang parehong kapalaran at tumakas sa eksena na naiwan si Jack na mag-isa sa malawak na disyerto. Sinubukan ni Cleo at ng kanyang kasosyo na ayusin ang mga robot, ngunit ang kanilang mga processor ay nasira, kaya kailangan nilang gawin at kunin ang mga kinakailangang bahagi at iwanan ang tema sa lugar ng pagbaril na nagpapatuloy hanggang sa maya-maya ay humingi ng tulong si Jack na makauwi dahil mangganganak na ang kanyang asawa. Sinabi ni Cleo na darating sila sa kanilang destinasyon bukas at makakasakay na si Vernon. Bumisita sa pamilya Roberts at pinilit ang pinuno ng departamento na si Hawk ay umamin. Bago lumitaw ang mga robot ay nagsagawa sila ng isang eksperimento sa isang quantum brain na walang limitasyon. Naging malinaw na ang katalinuhan ng mga robot ay kailangang limitahan. Kung hindi, sila ay magiging susunod na yugto ng ebolusyon. Ang huling gawain para sa quantum brain ay lumikha ng mga batas para sa mga robot upang maiwasan ang mga ito sa karagdagang pag-unlad. Kinabukasan, si Robert ay nag-aatubili na sumali sa isang grupo ng mga mersenaryo sa pangunguna ni Vernon. Ang kanilang misyon ay hanapin at alisin ang mga rogue na robot at si Jack at ang clockmaker na nasa likod ng lahat. Samantala, dumating si Jack sa destinasyon at nakita niya ang isang lalaki sa malapit. Sa halip, ito ay ang pilgrim na pinuno ng mga binagong mga robot at umamin na walang nagbago sa kanya at ang kanyang paglabag sa mga protocol ay naging susunod na yugto sa ebolusyon ng kamalayan. Siya ang isa na binago ang iba pang mga robot at lumikha ng mga kaalyado na nagtuturo sa kanila na magnakaw ng mga bahagi upang bumuo ng isang ganap na bagong mekanismo na may kakayahang hindi lamang umiiral ngunit tunay na buhay. Nabigla si Jack sa kanyang nakikita at gustong umalis sa lugar sa lalong madaling panahon, ngunit ang kotse na sasakyan sana niya ay walang makina. Sa isang pribadong pag-uusap ay kinikilala ng lumalalang pilgrim na ito ay hindi maiiwasan at na sila ay mas mahusay kaysa sa mga tao ngunit hindi sila sasaktan. Kasabay nito ang mga robot ay ayaw na maglingkod sa mga tao at umaasa na tumawid sa kanyon upang manirahan sa isang radioactive na disyerto kung saan wala pang sinumang tao nakakatapak. Para sa susunod na daan-daang libong taon ay maunawaan na ang pangunahing bagay ay hindi kaligtasan ng buhay kundi ang buhay na ibinigay ni Jack, ang nuclear battery kay Pilgrim para matapos niya ang pag-assemble ng perpektong bagong susunod na henerasyong robot. Kinagabihan ay nahanap ni Vernon at ng kanyang mga alipors ang bangkay ni Sean at nagpasyang manatili doon dahil kinuha ng kanilang mga kasabwat si Rachel at ang kanyang anak na babae na hostage, at malapit nang dumating para i-blackmail si Robert ay inutusang ilibing ang pulis na kinuha niya ang baril na nasa sapatos ng patay. Nang malaman na si Rachel at ang bata ay mga bihag, sinubukan ni Robert na barilin si Vernon ngunit nasugatan lamang siya sa balikat. Tumanggap siya ng ilang bala bilang kapalit. Samantala, nakahanap ng alak si Jack at nagpasyang magpahinga ng kaunti. Ibinalik ng mga robot ang supply ng kuryente sa base upang magamit nila ang loader para makatakas. Dahil sa sobrang dami ng nainom, pinakiusapan ni Jack si Cleo na sumayaw at nagsimulang makaramdam ng koneksyon. Nang gabing iyon si Cleo ang lumalang pilgrim and kaysa sa iba pang mga robot. Kailangan nila tapusin ang pag-assemble ng robot na parang alimango. Si Jack ay nagpaalam at uuwi na ngunit hindi nagtagal ay huminto siya nang mapansin niya ang isa pang sasakyan. Nakita ni Robert ang ahente para iulat na si Rachel at ang kanilang anak ay na-hostage si Vernon at pagkatapos ay nalagutan siya ng hininga. Tinangka ni Cleo na ipadala ang unang robot sa kanyan. Ngunit dumating si Vernon at ang kanyang mga alipor sa pinangyarihan. Binaril nila ang robot na sinubukang tumalon ngunit nahulog at bumagsak. Nang malaman na wala na ang clockmaker at lahat ay ino-orchestra ng isang robot ng walang secondary protocol, inutusan siya ni Vernon na lumuhod. Ang mga robot ay hindi na sumunod sa mga tao kaya binaril ng armadong kriminal ang pilgrim na pinipilit siyang bumagsak. Ang evolved pilgrim ay pinahahalagahan lamang ang kalayaan kaya ipinatupad ni Vernon at ng kanyang mga alipors ang pag-command sa robot na si Cleo, pero tumanggi din na sumunod sa mga utos na nag-udyok sa kanya na barilin siya ni Vernon at nasugatan siya. Bumalik si Jack upang harapin ang mga corporate criminals na sinusubukang pagtakpan ng posibleng ebolusyon ng mga robot. Nabangga siya sa karamihan ng tao kasama ang kanyang sasakyan na nakapatay sa mga alipors ni Vernon. Matapos magtamo ng minor na pinsala ay nagtago ang ahente ngunit hinabol siya ni Vernon na naghahanda na magbaril sa huling pagkakataon. Ang crab-like na robot ay iniligtas si Jack at itinulak si Vernon palabas ng bangin. Ang ahente ngayon ay natatakot sa bagong robot sa nilalayo nito ngunit napagtanto na hindi ito banta. Ang pamilya na natutong pahalagahan ang kanilang bagong buhay sa pamamagitan ng kanilang anak na babae ay nagpaalam sa mga robot at umuwi sa bahay. Samantala ang crab-like na robot at si Cleo ay umalis upang tumawid sa kanyan. Ngayon na libre sa panganib ang robot na babae at maaring magsimula sila ng matiwasay. Dito sila ay nakatakdang simulan ng kanilang sariling paglalakbay sa isang lugar kung saan walang tao. Salamat sa panunood.